Amen. So ngayon pong araw na ito, meron po akong dala-dalang mensahe. At sa mga ilang minuto na ating natitira, hayaan niyo po na ang kapangyarihan uli ng Diyos at Espiritu niya ay makakilos. So buksan po natin ang ating mga Biblia sa unang Samuel. Because we are creating a culture in our church, and our culture is a culture of prayer, culture of worship. Amen. So kaya napakahalaga po nito at the culture of the presence of the Lord. Kaya halos lahat ng mga mensahe na akin pong dinadala sa inyo ay mga bagay na may koneksyon sa ating pong pangitain para po tumatag ang bawat isa at tayo po ay makatakbo sa mensahe na dinadala sa atin ng Diyos. Kaya sa 1 Samuel chapter 3, buksan po natin ang ating mga Biblia at gagamitin ko lamang po ito as an introduction bilang panimula ng atin pong mensahe na atin pong pag-uusapan at tutunghayan sa araw na ito. Sa 1 Samuel chapter 3, let's start sa verse 1. Sabi po ng tala ng Biblia sa unang Samuel, sa tala ng unang Samuel, kapitulo 1. At babasa po tayong patuloy. Sabi po sa 1 Samuel chapter 3, nandun na po ba tayong lahat ngayong umagang ito? Sabi ng verse 1, let's read. Now the boy Samuel was ministering to the Lord in the presence of Eli. So let me stop for a while. Habang tayo po ay nagbabasa, akin na pong sisingit-singitan na rin ang paliwanag para makatipid tayo sa mga oras. Pansinin niyo po sa verse 1 ng 1 Samuel chapter 3, nakatayuan at kalagayan pa rito ng lalaking ang pangalan ay Samuel, bata pa siya. But for you that are not familiar yet sa Word of God, Samuel in the future from here will be a prophet for God. Amen? So, ang kinabukasan ni Samuel at ang tawag ng Diyos kay Samuel, mula ng Diyos kay Samuel, ay para siya ay maglingkod sa larangan ng pagiging isang propeta. Kaya dito sa verse 1 ng 1 Samuel, ito yung mga tinatawag na early days or childhood days ng batang ang pangalan ay Samuel. Pero pansinin niyo po, dahil isang araw habang ako ay nag-aaral ng salita ng Diyos, there are words from here in verse 1 that caught my attention, tinawag yung aking atensyon. Dahil pansinin niyo po yung salita na binanggit dito sa verse 1, now the boy Samuel was ministering to the Lord. Now if you have your Bibles, could you please underline the word ministering to the Lord? Dahil ito pong bagay na ito, I believe, was not just an obligation of Samuel, but this is an obligation of every child of God today. Yung sinasabing ministering to the Lord. Maaaring sabihin po natin na, teka muna, that is an Old Testament. Diba? We are not under the Old Covenant, we are under the New Covenant. No, that is not true. Yes, it is true also. Medyo magulo, no? Natapos na po ang lumang tipan na tayo nasa bagong tipan. Pero it doesn't mean natapos na ang lumang tipan ay atin na itong babaliwalain ng lahat. That is not correct. Kaya iwan niyo po sandali ang 1 Samuel chapter 3 at kung kayo po ay may dalang bookmark, lagyan niyo po ng bookmark yon para po mabilis tayong makababalik sa unang Samuel. At akin po muna kayong dadalhin sa bagong tipan para po atin lamang ma-reconcile ang luma at ang bagong tipan dito para hindi po tayo magkaroon ng pananaw na wala akong ganang basahin, pag-aralan ng mga nasa lumang tipan because I am a New Testament believer. Well, it's not true. Tingnan po natin ang sulat ni Paul sa 1 Corinthians chapter 10. Tingnan po natin ang sulat ni Pablo dahil si Pablo po ang isa sa mga tinatawag na apostle of the New Testament to the Gentiles, sa atin. Samahan niyo po ako sandali, if you are in 1 Corinthians chapter 10. Tingnan niyo po dito dahil sa bahagi ito ng 1 Corinthians chapter 10, yung konteksto rito ay inulit ni Pablo. Hindi ko na po babasahin isa-isa dahil naghahabol po tayo ng oras. Kung babasahin niyo po sa verse 1 hanggang sa makarating po kayo sa verse 10, ikinagkwento po ni Pablo rito sa simbahan sa Corinto ang tinatawag na nakaraan ng mga Israelita noong panahon ni Moses. Kaya nga mapapansin niyo po, ang sabi sa verse
verse 2, and all were baptized, 1 Corinthians 10 verse 2, and all were baptized into Moses in the cloud and in the sea. So kanino pong generation yung tinutukoy dito ni Paul sa simbahan sa Corinto? It is clear that he is talking about the generation under Moses. Tama po ba? So Moses was a person under the Old Testament or under the Old Covenant. Kaya diniscuss po dito ni Paul ang ilan sa mga tinatawag na kasaysayan ng nakaraan ng kanyang mga ninuno ng mga Hudyo na kanilang dinanas sa panahon sa ilalim ni Moses sa kamay ng Diyos. Kaya tinalakay po niya dyan yung mga ups and down, yung mga pagbagsak ng Israelita at kanilang mga pagdidisiplina na tinanggap when they were in the wilderness. Now, if you go to verse 11, sa 1 Corinthians chapter 10 verse 11, basahin po natin ang sinabi ni Pablo sa talatang 11. Ano po sabi ni Pablo sa talatang 11? Na nandun pa rin ang tinatawag ng context about the Old Testament. Di po tayo lumalayo sa konteksto na nilalaman ng sulat ng unang Korinto Kapitulo 10. Ano sabi ni Paul sa talatang 11? Now these things, ano po yung things na tinutukoy ni Paul? He's talking about the things that happened in the Old Testament. Tama po ba yun? Yung po ang tinutukoy ni Pablo, yung mga bagay na nangyari saan? Sa Lumang Tipan. Kaya ano po ang sabi? Ang sabi sa talatang 11, ang mga bagay na yun ay nangyari, for what purpose? Yung po bang bagay na mga nangyari sa Lumang Tipan were designed just to be kept under the dark? Yung mga bagay na nangyari sa Lumang Tipan ay ang disenyo lamang ay para itabi na lamang at ituring na lamang na ito'y kasaysayan. No, I don't think so, dahil sabi sa verse 11, why the Old Testament is also important in our time today, because the Old Testament happened as an example. Hello? Yun daw po nangyari sa Lumang Tipan ay naganap at ang silbi nito ay para maging halimbawa. At ang sabi, they were written down for our instructions. So, kaya po pinahintulutan na masulat ang Lumang Tipan ay upang magamit natin sa panahon natin sa Bagong Tipan at maging itong ating gabay. Amen? Sa ating pong pamumuhay. Kaya ating unawain at ating pansinin, mga kapatid, napakahalaga pa rin po ng Lumang Tipan. So the principle in the Old Testament is still true in our times today. Kaya balikan na po natin yung 1 Samuel chapter 3. Ang sabi sa verse 1, now the boy Samuel was ministering to the Lord. Ano po ang ginagawa ni Samuel nung araw na yon? Remember the words, ministering to the Lord. And it caught me. Sapagkat ito pong word na ministering unto the Lord, I believe, plays a very vital key in the life of every believer, even in our time today. At nung si Samuel ay nag-minister unto the Lord under the leadership of a senior prophet na ang pangalan ay Eli. Ano po ang naging experience ni Samuel when he was ministering to the Lord? Ang sabi po rito, and again I put a marker, the word of the Lord was rare in those days. There was no frequent vision. Ito raw kalagayan noong panahon yun. Bihira na po na marinig ng mga tao nung araw na yun, nung panahon yun, ang salita ng Diyos at wala na rin po masyadong pangitain. Remember, the Bible was not yet available. Now, pansinin niyo po, verse 2, let's proceed. And at that time, Eli, the senior prophet, whose eyesight had begun to grow dim so that he could not see, was lying down in his own place. Ano na kalagayan ni Eli? Because of his old age, sa kanyang katandaan, so hindi na po mga liwanag ang kanyang mga paningin, dahil po at siya'y madalas na lamang ay nakahiga. Now in verse 3, the lamp of God had not yet gone out. That's another thing.
the Lamb of God. The Lamb of God was continually burning. Naroon pa rin ang sindi ng lampara ng Diyos. Now, something happened in verse 3 in the life of Samuel. And Samuel was lying down where? In the temple. In the temple of the Lord where the ark of God was. Nandoon sa loob ng templo ng Diyos si Samuel na kung saan naroon na ang kaba ng tipan ng Diyos. Now, back in the days, the Ark of the Covenant is symbolic of the very presence of God. Now, napakahalaga po na maunawa natin what to do in the presence of God. Dahil pag na-miss po natin ang mga bagay na dapat natin ginagawa sa presensya ng Diyos, marami pong pwedeng mawala sa buhay natin. Like this one. Look at verse 4. Then the Lord called Samuel. Ano po nangyari sa talatang 4? Tinawag ng Diyos si Samuel. And Samuel responded, "Here I am." Pero Samuel, by this time, mistakenly, akala po niya yung naririnig niyang tinig is tinig nino? Ni Eli. He has no idea na yung tumawag sa kanyang pangalan ay sino? Ang Diyos. Tama? You know why? Because by this time, Samuel was not yet used to the Word of God. Di ba po siya sanay? Kaya nga po mga kapatid, nais ko rin po yung paunawa sa inyo. Yung pakikinig sa tinig ng Diyos, it doesn't come automatically. You have to train yourself in hearing the voice of God. Hello? The same thing in discerning the presence of God. Hindi po automatic ito. You have to know what is the presence of God. You have to train, you have to learn. Dahil napakahalaga po because in learning, pagka nag-hit ang presensya ng Diyos because you know what it is, you know how to respond. Hello? Amen? Dahil pag hindi po sanay ang isang lingkod ng Diyos sa presensya ng Diyos, sometimes the danger is the man or the woman of God could kill or stop the move of God. Like for example, sa akin po as a pastor, I should be trained to know that God is moving. Ito is a basic and classic example. Halimbawa, the worship leader is leading the worship. Pero minsan, sometimes, yung pastor nagiging gamit to cut the presence of God. Paano nangyayari yun? Pag napapasok ka ng maaga, naagaw mo yung mic na maaga, you kill it. Why? Because you do not discern that God is moving through your worship team. Hello? Amen? Kaya napakalaga po that you are sensitive in knowing God is moving, so if He's moving with my team, I should not be there. Let them go. Hello? The same thing din sa mga umaawit at sa mga tumutugtog. You have to know that the presence of God is moving. Dahil pag hindi ka sensitive sa presensya ng Diyos, sometimes sila naman na nagiging gamit. They stop. Kaya minsan masasabi mo, hindi naman discernment, walang discerning of spirit yung mga musician, kaya biglang hihinto. Now they kill the flow. Hello? Kaya napakahalaga po na sabay-sabay tayong matuto in knowing, in discerning that God is moving in this place. Hello? Kaya si Samuel, hindi pa po siya familiar. It's not yet familiar. Tandaan po natin, kaya si Samuel nagkaroon ng mistake na akala niya si Eli. What is the reason? Because he is not yet familiar. Tandaan niyo po yun. Hindi pa siya familiar sa tinig ng Diyos. Now, this is the next question. How do you become familiar? With a voice or with a person? How do you do that? Paano ka magiging familiar sa tao? Yeah, that's the right word. Kinakausap, pero tama po ito. Lagi narinig. But let me put it this way. You have to spend time. Hello? Tama po yung mga sinabi nyo. Kailangan lagi mo siyang narinig, kailangan lagi mo siyang kinakausap, pero gawin natin simplify. You will never be familiar with the opposite person if you will not spend time with him. Alam niyo sa bahay,
I know who's coming to the gate kahit po ako nasa taas. It's crazy, ano po. Kahit nasa kwarto ka, alam ko na pumapasok ng gate si Zach. Hello? Dahil pag yung gate namin bumukas na parang may kabayong papasok na napakarami, alam ko si Zach nasa baba na. Hello? Kaya ko na nasa, kasi pag pumasok niya, iba eh. Yung maingay talaga. Tapos, hindi man siya magsalita. Hindi pwedeng sinilis yun. Hello? Kaya hindi ko man nakikita pa siya, hindi man siya magsalita, yun na, kahit pag-akyat ng hagdan, amen? Sometimes, nakatutuwa, minsan pinapractice nyo yun eh. Hindi, yung pag-akyat nila ng hagdan, I can really, sometimes I can tell that who's coming up is my wife, who's coming up is my daughter. Pero, alam nyo po, hindi nangyari yun 24 hours. Amen? Hindi naghanap nyo sa loob lamang ng 24 oras. Paano po nangyari yun na alam ko na yung kanilang mga presensya? Kahit hindi ko pa nakikita yung kanilang figura. Because I have spent a lot of time with them. The same thing with God. If you spend a lot of time with God, then the presence of God will not be strange to you. Hello? Kaya pag madalas ka, nagbababad sa panalangin, madalas ka nagbibigay ng panahon sa Word of God, kaya sa ganito, alam niyo iba, isang magandang testing din, nasanay ka na sa presensya ng Diyos, na makikita mo that you have learned the training, isa panahon na maingay ang lahat. Doon minsan maganda ang training na marunong ka ng dumiscern ng presensya ng Diyos. Kasi it's easy to discern the presence of God in a quiet place where you are alone. Pero sa panahon na nasa isa kang public place that you will stop, oh, God is here. Doon maganda po training. Kaya yung minsan, sa ganitong maraming church setting, minsan marami naglolos dito. Kasi dito maraming distraction eh. Pinapanood mo kung paano magtaas ng kamay isa. Hindi mo siya, nawiwildo ka, nasayaw pa siya. Maraming distraction. Amen? Nakukuha niyo po yun? Kaya nga napakahalaga ng art of disciplining your mind. Hello? At nangyayari po yun sa panahon na ikaw ay nag-iisa na sinasanay mo ang iyong sarili, tinitrain mo ang iyong sarili to listen to the voice of God and listen to the presence of God. Amen? Kaya ang dahilan kung bakit unfamiliar yung voice ng Diyos kay Samuel is the reason is he has not yet spending more time in the presence of God. Pero understandable pa ito. Bakit? Kasi bago pa sino? Si Samuel. At hindi ko po itutuloy yung pagbasa, pero if you would continue reading it inside your house or maybe if you have free time this afternoon, 3 times na nangyari po yung tinig. 3 beses na tinawag si Samuel ng Diyos, Samuel. 3 times the Lord called on the name of Samuel. And 3 times Samuel did not recognize that it is God. Hello? Pero naka-recognize po dito ay walang iba kundi sino? Si Eli. See the difference? Si Eli pa ang naka-recognize that what Samuel is hearing is not his voice but the voice of God. Bakit na-recognize si Eli? Because Eli was an older man than him. And Eli has spent more time in the presence of God than Samuel. Kaya sabi ni Eli, oops, I knew it. It is God who's calling you. Hello? Amen? Kaya sabi ni Eli, teka, alam ko na, Diyos yung kausap mo. Diyos na yung tumatawag sa iyo. Kaya when He said, call you again, say, here I am, Lord. Speak. Hello? Kaya pag umulit pa tinawag ka, sabi mo, narito na ako. And that's the only time Samuel now realized and he get to know that he is hearing God. Amen? Pero ang lahat pong ito, I'll go deeper now. Ang lahat pong ito, ang tinig ng Diyos, ang tawag ng Diyos, kailan po lahat ito lumabas sa buhay ni Samuel? Lahat po ito ay nagsimula sa salita sa verse 1 when Samuel was what? Ministering unto the Lord. Kaya
ko sa punto na naunawa ko na if you want the Word of God, if you want the presence of God, then we should know how to minister before the Lord. Dahil ministering to the Lord in the Old Testament always followed by the presence of the Lord. Take for example Ezekiel 44. Samahan niyo po ako sa book of Ezekiel. Sa Ezekiel 44 verse 15, tingnan po natin na nilalaban ng Ezekiel. Tingnan po natin, let's wait it on the screen. Ang sabi sa verse 15, ang sabi sa verse 15, look at this, but the priest, the Levites, the sons of Zadok, that kept the charge of my sanctuary. So ano raw po ang mga saserdote? Ano raw ang mga Levita? Sila ang naatasan. Saan po anong inatas sa kanila ng mga siwa saan? Sa templo ng Diyos. That's in the Old Testament, right? So there comes also a understanding here na the presence of God in the temple of God is exclusive back in the Old Testament. Sino lang ang pwede sa templo ng Diyos? Mga Levita at mga saserdote. Tama? Tama po ba yun? Kaya sila lamang ang nakaka-avail ng tinatawag na presensya ng Diyos. Amen? Pero ano ngayon ang koneksyon nito sa atin? Did you know na sabi ng Biblia sa Bagong Tipan, sa sulat ni Pedro, that we are a royal priesthood? Hello? Alam niyo po ba na tayo rin sa panahon ngayon ay saserdote na? Amen. Amen? You know why? Because Jesus is the high priest, and the high priest lives in you, so now you are functioning in the office now of a priest. Kaya ikaw po at ako ay may access saan? Sa presensya ng Diyos. Kaya do not be fooled that God only talks to the pastor. He talks to the believers. Pwede rin kayong kausapin ng Diyos. Ano lamang ang kaibahan? Bakit ang pastor ang lagi nakakarinig ng Diyos? Ito po ang aking target ngayong umaga. Because the reason why the pastors always hear the voice of God, less po mga miyembro, because the key is ministering to the Lord. Because sa isang kongregasyon, hindi sila natuturuan that they have to minister before the Lord. Akala lamang nila ang gumagawa lamang nito ay mga pastor. Pero if you are a believer, you are also a priest for the Lord. Kaya sabi dito, but the priests, the Levites, the sons of Zadok, kept the charge of my sanctuary when the children of Israel was astray from me. They shall come near to me. Ano gusto ng Diyos na gagawin ng mga saserdote? To what? To minister unto me. And they shall stand before me to offer unto me the fat and the blood, saith the Lord God. Kaya napakahalaga po nung nangyari kay Samuel sa 1 Samuel 3, ano ginagawa niya when he received the word coming from God? He was ministering to God. Kaya napakahalaga po nitong duty nating ministering unto the Lord. Now, how do we minister to the Lord? Now, we minister to the Lord when we worship Him intimately. We minister to the Lord when we stand before His presence, blessing His name and glorifying His name. That's how you minister to God. At sa panahon na ginagawa po ng isang tao yon, ano po nangyayari? Then God is beginning to give him His presence and give him His word. Kaya napakahalaga po na may practice ang bawat isa na tayo po ay marunong mag-minister saan? Sa presensya ng Diyos. Dahil doon lamang po natin makikita ang pagkilos ng Diyos na kakaiba sa ating buhay. Amen? Kaya nga malaking bagay sa akin nung makita ko yung sinabi ng Biblia, and Samuel the boy ministering unto the Lord, and then he heard the voice of God.
Dahil in your time, in worshiping God alone, in the present, you minister to Him when you give Him your time, when you give Him your worship, when you exalt Him, when you give time reading His Word. Ano po nangyayari? Then God begins to introduce His presence to you. Kaya masasayang lamang dahil baka hindi mo ma-recognize kilos na pala ng Diyos. And you might mistaken, ito pa problema, kilos na pala ng Diyos nung ginagawa sa iyong buhay, sasabihin mo, pambihira. Tagal ko na iniisip yun eh. Ngayon ko lang nagawa. Hindi mo nababalayan na kaya pala nangyayari yung kamay na ng Diyos. Pero dahil hindi ka nga sanay sa kilos ng Diyos, sasabihin mo ngayon, naisip ko na yun noon eh. Ikaw pa ngayon ang bida. Hello? Imbis na yun ay ginagamit na ng Diyos na opportunity para siya maparangalan dahil nga hindi ka sanay sa pagkilos ng Diyos, kinukuha mo ngayon yung moment. Hello? Kaya nga napakahalaga na magkaroon ka ng idea na pagka Diyos na kumikilos, Lord, I will never stop you from what you're doing in my family. I know you're moving here. Hindi kita pipigilan, hindi kita aawatin. Hello? Pero yung ministering unto the Lord, it is developed when you're giving time in the presence of God. Amen? And that is all for now. Dito po muna tayo hinto. Ayaw pong lahat na tumaya. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Napakahalaga po na magkaroon tayo ng tinatawag na closeness with the God that we serve. Tayo po sama-sama tumuon sa presensya ng Diyos as we end our service today. Let's just pray. Glory to God. Let's stay in worship. Let's just worship the Lord. Salamat po, Panginoon. Let's minister to God. Mag-minister po tayo in worship. Hallelujah. Your presence is so
strange to them. Because the problem is, there are very few Christians today, Lord, that know how to minister before your presence. Pero di mo kami papayag, Panginoon. We want you to use this church, to use the people of this church to teach the fellow believers that ministering to God is so essential. So let your fire come down, Panginoon. Hayaan mo na iyong apoy ay bumagsak, Panginoon, sa mga buhay ng mga kapatid ko, Panginoon. That they may be a vessel, Panginoon. That they may be a tool to you, Lord, para may bahagi nila, Panginoon, ang iyong presensya, Panginoon. That you are still real, you are still moving in our generation, Panginoon. Maraming salamat po. And this is our prayer. In Jesus'